Magandang hapon po. Welcome po sa Grace Fellowship Church Tagalog Service. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita at may katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table sa likuran po, katabi ng pintuan pagkatapos po ng panambahan. At ikalulugod po namin sagutin ang inyong katanungan. Magpapahinga muna po tayo sa pagtalakay sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa o Book of Acts. At kagaya po ng inanunsyo nung nakaraang linggo, kasama po natin ngayong hapon ang isang mahal na kaibigan mula sa Crossroad Church Dubai, si Pastor Alben Litonwa. Hindi na po namin siya tatawaging guest or panauhin dahil kabahagi na po siya ng GFC. Si Pastor Alvin po ay ating katuwang at kasama sa paglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Sa ating pong pagsisimula, awit 103, mga talata 1 hanggang 2, sabi po dito, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Tunay po na karapat-dapat na papurihan ng Panginoon dahil siyang ating kataas-taasang lumikha at tagapagtaguyod, ang ating tagapaglaan at tagapagtanggol. Tumutugon tayo sa pamamagitan ng papuri at paanyaya sa iba na sumama sa atin sa masayang pagsamba. Ang ating pagsamba ay dapat magpahayag ng pusong nagpapasalamat sa ating Diyos na napakarami ng ginawa para sa atin. Naway muli nating pag-isipan ng mga kanyang ginawa na makapangyarihan upang isang malakas na Amen ay muling marinig mula sa kanyang mga hinirang. Kayo po, mga hinirang ng Panginoon. Kaya imbitahan ko po kayong tumayo at sabay-sabay po tayong magpuri sa ating Diyos. Sa naghahari sa sanglilikha, sa lilim ng bagwis na tayo'y kinakalinga. Binigay niya ating mga kailangan ayon sa kanyang kalooban. Purihin siyang nagpapala sa ating gawain, ang kabuhayan
at sama-sama natin siyang duwalhati. Pagpupugay ating ulit-ulitin, o siya ay sambahin natin. Ang ating pagsamba ay hindi lamang sa pagsasabi ng mga bagay tungkol sa Diyos, kundi may kasamang pag-iisip at connection sa Kanya. Thought and connection. Dapat nating marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng ating pagsamba. Ngunit kadalasan ay napipigilan tayo ng mga alalahanin natin sa mundo. At hindi natin maituon ang ating mga isipan at puso sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya suriin natin ang ating mga puso habang inaawit natin ang susunod na kanta at hilingin natin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng mga taingang makikinig at isang malambot at mababang puso sa Kanya. Broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. Desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your course above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite
Yung pagsimba'y lampas langit, katotohanan mo ay puno, buting di ko tabak ang siyang sandata at manang sa kawan. Aking awit pagkatatago, aking pag-asa sa lumbay, aking kalakong may pagsuko, katapatan, aking kanlungan. Aking bato at manunubos, iligtas mo nasirang buhay. Aking sala iyong binata sa halip may namatay. At iyong pinapinamataya, kapos buhay ang aking bato at manunubos, nawa nga lang mo'y walhatiin ko. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Hebreo, Kabanata 3, talata 6 hanggang 15. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak at tayo'y ang bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalaki sa pag-asa. Kaya't gaya ng sinabi ng banal na Espiritu, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong mga puso, gaya ng paghihimagsik, gaya ng araw ng pagsubok sa ilang, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno. Bagaman, nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Kaya't nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, sila'y laging naniligaw sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Gaya ng sa aking galit ay aking sinumpa, hindi sila papasok sa kapahingahan. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang pusong masama at walang pananampalataya na gaya ng buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan, sapagkat tayo'y naging bahagi ni Kristo
kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong mga puso, na gaya ng sa paghihimagsik. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo ng may pusong nagpapakumbaba. Ikaw po ang isang Diyos na banal, isang Diyos na dakila. At kami po ay namamangha sa kabutihan po ninyo na ikaw isang Diyos na dakila ay inabot po kami sa pamamagitan po na pagpapadala ng inyong anak na ang Panginoong Hesukristo na siyang namuhay ng perpekto na hindi namin kaya at namatay sa krus na dapat kami. Kami po, Panginoon, nagpapasalamat sa kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo na kami ay magkakasama ngayon. Hindi lamang mga magkakaibigan o kamag-anak o hindi magkakapatid dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito ay relasyon na kung saan tatagal magpakailanman. At kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na dito sa lupang ito na magkasama-sama. Dalayan ko, Panginoon, ang Grace Fellowship Church ay mas palalimin mo ang kanilang pananampalataya kay Kristo na nag-uumapaw ito sa pagmamahalan nila sa bawat isa. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan niyo ng iglesia na ito lumago sa salita, lumago sa pag-ibig ni Kristo, at lumago, Panginoon, sa pag-abot sa mga marami pang kaluluwa na wala pa ho sa inyo. Gamitin niyo ang bawat isa, hindi lamang mga pastor, kundi mga miyembro, Panginoon, na maging isang mabuting ehemplo, na makita nila ng mundo na may mga anak ng Diyos na tunay na lumalakad ng may kabanalan. Posible ito, Panginoon, kung ito ay bibiyayaan ninyo. So I pray, Panginoon, sa lahat ng mga pastors na niregalo nyo sa iglesia na ito. Tulungan niyo po sila lumakad ng tuwid at ng may kabanalan, may pagkumbaba sa kanilang puso. Dalayan ko na patuloy niyo po silang gamitin upang ihatid ang mabuting balita na maging tapat sa inyong salita. At dalayan ko, Panginoon, sa patuloy na katapatan ng pag-preach ng inyong ebanghelyo sa pulpito na ito, kayo po ang magligtas ng mga kaluluwa. Magdala pa ho kayo, Panginoon, ng mga kaluluwa rito upang makarinig ng inyong mabuting balita. Dalayan ko, Panginoon, na hindi lamang paluguin ang iglesia na ito sa numero, kung hindi sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa oras ng panalangin na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa umaga pa ho ako ngayon. Ako po inyong lingkod, si Pastor Alvin po. Ako po ay naglilingkod bilang isa sa mga pastor sa iglesia sa may Dubai na ang tawag ay Crossroads Church, Dubai. Kami po, last time nandito po ako, naramdaman ko ang mainit na pagtanggap ninyo po sa akin. Maraming salamat po. And this time, kasama ko po ang aking pamilya. Ang aking asawa sa si Dayan, aking anak na si P, ang mother-in-law ko, si Mercy na nandiyan. Mamaya po may pagkakataon kayong makilala kami. Sikapin po namin pumunta sa likod at para makausap mo namin kayo. Pero gusto ko lang sana ako kayo bigyan ng mabilis na pagpapakilala sa gawain at update kung nasa na po ang gawain pagdating ho sa Dubai. Kung hindi ho kayo familiar sa Dubai, ito po ay bahagi sa isang region na may bansa na ang tawag ay United Arab Emirates. May mapa ho tayo dyan na mapapansin nyo ng UAE, kung tawagin, ay matatagpuan sa southeast end ng Arabian Peninsula. O hindi na katabi ho namin yung Oman sa east, Saudi Arabia sa south, at tama po, sa norte po namin ang Iran. Yan, nakikita po namin ang Iran at ang sikat na Strait of Hormuz ay nasa northeast lang namin. Kaya naririnig po namin ang mga putukan, itong mga nakaraan na buwan po doon, pero sa biyaya ng Panginoon sa kanyang proteksyon. Ang UAE ay halos kasing laki yung Mindanao.
At siguro 6 na beses yung laki niya sa Metro Manila para magkaroon lang po tayo ng idea. So, ang UAE po ay nahahati sa 7 emirates kung tawagin o region. Unang-una yung Abu Dhabi, kilala natin ang Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah, Al Quwain at saka Ajman. So ito po mga 7 emirates ay pinamumunuan po ng 7 kings o mga hari, 7 hari. Ang tawag po nila ron ay sheikhs. May kanya-kanyang mga sobereno po yan sa kanilang mga region. Pero meron silang tinatawag na president at saka vice president. Yung vice president po ng UAE ay siya rin yung tinatawag na ruler ng Dubai. Siya si His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Siya po ay ang hari namin sa Dubai. Ayan. Dapat kabisado niyo na po yung pangalan simula ngayon. May exam ho tayo mamaya. Ayan. Meron po siyang vision na ang UAE ay maging global tourist destination ng mundo. At magsisimula ito sa Dubai. Yan ang sabi niya. At kilala siya sa katagang ito. If we build it, they will come. Pag nilikha raw nila, magpupuntahan daw ang tao. At nagsimula nga po silang lumikha. Ito, banggitin ko ibang sa kanilang mga ginawa. Unang-una, yung Burj Al Arab. Yan po yung tinatawag na 7-star hotel. Ang claims nila, the only 7-star hotel sa buong mundo. Pero ang totoo niyan, 5-star lang. Dahil mukha siyang mamahalin, may mga ginto, brilyante sa loob, kaya parang kinlaim nila na 7-star. Sila rin po lumikha ng tallest building in the world, yung Burj Khalifa po. Wala pa ho nakakatalo dyan. Kung nakapunta na kayo sa Empire State Building po sa Amerika, parang 2 magkapatong. Yan po yung taas ng Burj Khalifa. 163 floors po yan, 2,717 feet ang taas. Andyan din po yung tinatawag na the tallest hotel in the world, Gevora Hotel. Gevora Hotel. Unahin natin si Dubai Mall. Sige, balik tayo si Dubai Mall. Yung paboritong mall ni Pastor Peter, yung Dubai Mall. Sa sobrang laki po niyan, 2 million kada week ang mga taong pumupunta po dyan. Every week, 2 million. Malaki po yan. Nakaka-overwhelm. Kagaya ng banggit ko, yung Gevora Hotel, yan yung tallest. Nandyan din yung Museum of the Future. Yan po ang itsura niya. Yan ang oblong po na museum. Nakapasok po kami dyan, medyo hindi siya impressive. Sa labas lang siya impressive, no? At may tinatawag na man-made islands. No? Ilan lang yan sa mga nilikha. So baka tinitingnan, ano ba nasa loob ng mga branches ng man-made island na yan? Well, actually, residential po yan. Kung titingnan niyo po, kung gusto ng beachfront, yan, bili ho kayo. Yan yung makikita niyo po dyan. Ilan lang po yan sa mga nilikha po nila. No? They continued to build and the people came. Nagpuntaan po ang mga tao. Yung glitz and glamour ng Dubai have caught the world's attention. Dubai is the fastest growing city in the heart of Arabia na kung saan yung mga professional at mga nagninegosyo po na nagmumula sa 200 different nationalities ay napupunta. Ang population po nito ng locals ay 10% lang. Tapos ang mga foreigners o expatriates ay 90%. So, karamihan po nakatira rito ay mga foreigners. Okay? Kasama po kami ron. Dubai is located sa tinatawag na 1040 window. Isang term ho yan sa missions na madalas nating banggitin, which is yan ang region po ng 1040 na yan, is the world where unreached and least reached people group ay nakatira. At yung Dubai po ang pinakagitna. So, dyan po tayo nilagay ng Panginoon. Thousands of people groups move into Dubai. Gaya na nabanggit natin, 200 different nationalities. At ang Pilipino po ay 21.3%. Lumabalabas po na ang Pilipino po ay ang 3rd largest people group. Tayong 3 sa pinakamaraming lahi sa Dubai. So, wow, Philippines, di ba? Sikat tayo sa kadamihan natin. Marami hong Pilipino doon. Filipinos come to Dubai bilang mga overseas Filipino workers. The majority of them, iniwanan ng kanilang pamilya para kumita ng pera at ipadala lahat yung mga pera. Karamihan ng mga Pilipino po doon, pupunta lang para kumita ng pera, i-advance ang kanilang career. Pero naniniwala po ang inyong lingkod na hindi lamang sila dinala ng Panginoon doon para kumita ng pera.
Dinala sila ng Panginoon doon para makilala siya. Hindi lamang i-advance ang kanilang mga career, kung hindi i-advance ang kingdom ng Panginoon. Kaya noong 2018, si Dayan at saka ako at 65 members ng Redeemer Church of Dubai ay sinend po kami to plant yung tinatawag na Crossroads Church Dubai. We planted Crossroads not only to worship the Lord in our heart language, o Taglish kung tawagin, but to also to be a disciple-making disciples na church, and to be a church-planting church sa Dubai, sa UAE, and beyond. Ayan po kami, now 8 years since we planted the church, we witnessed the Lord's faithfulness. Nagkaroon po kami ng opportunity na i-train yung mga members po namin. Can we back up a little bit? Ng 2 slides, isa pa. Yan po mga members po namin, we train them not only to share the gospel, but also to live a gospel-shaped life. Kasi karamihan ng mga Pilipino po dito are strategically working in Buddhist, Muslims, na mga tahanan. So sila po ang gospel access sa mga lugar na ito. We also equip yung members namin to do that. And at the same time, we also help ang church, isa sa church sa Abu Dhabi po ito na tinutulungan po namin ma-revitalize. So right now, isa sa mga malaking blessing po sa amin yan. The Lord also gave us an opportunity na mag-train ng mga pastors sa land. So we train mga senior pastors po sila, and they applied sa aming pastoral internship upang matutunan po how to become a healthy church. So I also learned from them. So hindi lamang ito one way lang po, pero we praise God sa kanila. We also hold every other year conferences po. Nagsimula po yan noong 2023, 86 pastors and leaders. Tapos nung March 2025, yung susunod na slide, ay around 300 plus church leaders at saka mga pastors po ang umattend. So ang next na conference po natin ay magaganap next year. Kung makakapunta po kayo, March 2027. So punta kayo. Parang Cubao lang, mamasahe lang tayo papuntang Cubao, no? Sagot ko pamasahe pabalik, no? No, kung kayo po ay maliligaw, magsa-stop over ho sa Dubai, we would love to meet you. When Pastor Peter and the rest of the pastors of GFC informed me and my wife and our church that kayo po ay magiging partner sa amin, isang malaking kagalakan po at magandang balita po sa amin yan. Kasi first time namin naka-experience na like-minded na church na Filipino sa Pilipinas na nagsusuporta po sa amin. Kasi during the early years na nagre-raise po kami ng support for partners, wala pong tumatanggap sa atin. At karamihan ng mga churches ay hindi ho natin kaparehas pagdating sa doktrina, pagdating po sa pagturo ng salita ng Diyos. At nung dumalaw po si Pastor Peter sa Dubai last year, we praise God na nagkaroon po tayo. Doon nagsimula po yung friendship and now partnership. So on behalf of Crossroads Church Dubai, nagpapasalamat po kami sa gospel partnership po ninyo. Yan. Salamat para sa inyo yung palakpak po na yan. Kung meron po na maaabot na mga kaluluwa sa iba't ibang bahagi ng UAE, kasama po kayo ron sa nag-aabot. Because yun yung part kasi ng partnership na meron po tayo. So, as I close sa part na to, we are coming out of an unprecedented days sa UAE, sa Dubai. Malamang nabalitaan po ninyo ay 70 miles lang ang layo ng Iran sa amin. Na kung saan mainit po yung mga nakaraan na linggo na gera. It was said na meron 200 to 2,200 drones and 550 ballistic missiles ang pinadala po sa UAE noong time na yon. Napakadami. Pinakamarami sa buong Arab countries noong time na yon. We are grateful for the country's protection and sophisticated air defense that we regularly saw and heard na kung saan na pinotektahan din tayo ng Panginoon. Nung unang beses po nagkaroon ng pasabog, kasama niyo po ako dito. At yung wife at saka yung anak ko at saka yung mother-in-law ko nandun po sa Dubai.
nung unang tinitirahan po namin, ay ilang kilometro lang ang layo sa airbase. So nakikita po nila yung mga missiles na nag-intercept mismo sa langit at yumayanig daw yung buong bahay. And maraming salamat dahil nanalangin ng karamihan po sa inyo during that time. At hindi ako nakauwi nun dahil nasarado po yung airspace. So sa ngayon po, may katahimikan sa region, praise God. Pero hindi rin pa rin ho siya stable. So anything can happen. So continue to pray for us sa area na yun. So salamat po sa oras na binigay niyo sa pakikinig. Tayo po'y tumindig at babasahin po natin ang Psalm 95 o mga awit 75, 1-11. O halikayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan ng may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng pagpapuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya, sapagkat ito'y kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasan ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya ng araw sa ilang sa Masa. Nang tuksohin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin, bagamat nakita na nila ang gawa ko. 40 taon, kinamunghian ko ang lahing iyon at ang aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Verse 11, kaya sa aking galit ako'y sumumpa na sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po kayo. Nung hindi pa po tayo mananampalataya, madalas ako imbitahin ng mga Kristiyano kong kaibigan na umaten sa church at madalas ko rin po silang tanggihan para mabigyan nila ako ng magandang dahilan umaten ng church. Sinabi nila sa akin, may libreng kainan pagkatapos ng service. Kaya every Sunday, ako ay motivated pumunta ng church kasi alam ko ay makakakain po ako after ng service. May pamerienda. Kasama ko ng mga kaibigan ko, may pamerienda pa. Pero po sa biyaya ng Panginoon, hindi po nagpatuloy ang ganitong klaseng motibo. Tayo naman ay lumago sa pananampalataya, no? God began to show me that the church is far deeper than a social gathering, a weekly habit, a place to be with friends. Mahigit pa po doon. So, ang tanong sa atin ngayong hapon na ito, kayo ba? Anong dahilan ninyo kung bakit kayo nandito ngayon? Ano ang motibo ninyo kung bakit kayo laging uma-attend ng church kada linggo? Maaring may nag-invite sa inyo? Pastor, nakagawian ko na. Kaya lagi ako nandito. Marami kang kaibigan marahil, kaya ka nandito. O meron kang pinagpe-pray na naway sagutin ng Diyos, kaya sinisikap mo na sana'y sagutin ng Diyos. At marami pang kadahilanan. Ang passage natin ngayong hapon ay awit 75 o Psalm 95. At ang pinapaalala sa atin ng ating gathering sa church ay higit pa sa pag-a-attend ng church service. It's more than that. Ito'y isang imbitasyon or a calling, an invitation na lumapit sa Diyos para sambahin siya kung sino siya.
Maraming mga tao naniniwala na maraming dahilan para sambahin ang Diyos. Pero ang aklat na ito, Psalm 95, invites worshipers to worship God for who He is. Ang kanyang karakter na naaayon sa salita niya. So, ang Psalm, kung wala pa ho kayo sa Psalm 95 o awit 75, buksan niyo po ang inyong mga Bibles at manatili po kayo sa Psalm 95 dahil madalas ko po kayo ituturo sa lakbayin ng pag-aaral na ito. Habang papunta po kayo ron, bigyan ko kayo ng konting background. Ang Psalm 95 ay matagal nang ginagamit ng mga church sa buong kasaysayan bilang call to worship kung tawagin o panawagang pagsamba. It calls God's people na kilalanin na siya ang dakilang hari na may kapangyarihan sa lahat at na siya'y karapat-dapat na sambahin. Ang psalm na ito with its historical references to Israel's wilderness wanderings ay madalas gamitin to help shape and inform how God's people should worship Him. Madalas po itong gamitin. Nagbigay din ng babala ang psalmist to faithfully listen to God's voice and not to rebel. Huwag magrebelde sa Kanya sa pag hindi tupad ng Kanyang salita. Tulad ng mga ginawa ng mga anak niya sa Ehipto. So ito ang panalangin po sa atin ngayong hapon. Ang prayer ko sa atin ngayon sa pag-aaral ng ating passage na tayo'y mamangha. Tayo po'y mamangha sa kagandahan, sa kapangyarihan, at sa biyaya ng Diyos na siya po'y iniimbita niya ho tayo na sambahin siya. Ito ay isang malaking pribileyo. Hindi lahat iniimbita ng Diyos na sambahin siya. Ito ang ating main idea. Ang tunay na Kristiyanong pagsamba ay nagagalak sa kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. Ulitin ko po. Ang tunay na Kristiyanong pagsamba ay nagagalak sa kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. Hinati po natin ang passage na to into 2 points. 2 punto lang po. Unang-una, ang panawagan sa mga sumasamba. Ang panawagan sa mga sumasamba, verses 1 hanggang 7. At sa pangalawa, ang babala sa mga sumasamba. Ang babala sa mga sumasamba, verses 7 hanggang 11. Sa wikang Ingles, a call to worshipers and a caution to worshipers. Umpisahan po natin yung una. Ang panawagan sa mga sumasamba. So verses 1, verse 2, at verse 6, makikita po natin that the Lord constantly is calling His people. Israel, calling, inviting, iniimbita na sambahin po siya. Makikita po natin dyan, tayo umaawit, tayo'y sumigaw na may kagalakan, at pagpapasalamat sa kanyang ng mga awit ng papuri. Paulit-ulit po yan kung titingnan ninyo sa inyong Biblia. At hindi lamang ito imbitasyon ng sambahin ng Diyos in private. 4 na beses po sa verse 1 and 2, mababasa natin yung salitang tayo. So itong worship na ito ay hindi private. Ito po ay buong imbitasyon sa buong kongregasyon o sa isang pagpupulong. Mga kaibigan, itong invitation to worship God ay extended din sa kanyang mga anak because of Jesus Christ. We're not just to worship God privately, but also yung tinatawag na corporately, bilang iglesia. Not just as an individual, but as a congregation. Kaya sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, the author reminds us to keep gathering together. Magpatuloy lang po tayo, magsama-sama, to corporately glorify God and edify or build up one another. Magpalakasan po. Kaya mahalaga po na every Sunday tayo po ay magsama-sama. Hindi lamang po mag-check ng attendance. Nakita na ako ni Pastor Peter, alis na ako. Hindi po ito check attendance. Ito po ay oras ng pagsamba. Hindi privately, corporately.
Ito ay oras na magkaroon ng palakasan sa bawat isa. Kaya wag ho tayo magmadali pag na-dismiss na. Ito ang pagkakataon mo para maging kalakasan sa kapatiran. Kaya wag tayo magmadali. Yun ang tinatawag na we edify one another. So there is this constant invitation to corporately worship God sa verse 1 and 2. Ngayon, tingnan nyo naman ang verse 3. Verse 3, makita natin ang salitang sapagkat. Sapagkat. Now, this is an important na tinatawag na conjunction. Sa English is for. Kasi it tells us yung purpose or reason why the psalmist is constantly inviting God's people to sing and why he is commanding them to joyfully thankful songs of praise. Ito yung dahilan kung bakit na tayo niimbita. At ano ang dahilan? Tingnan po natin sa verse 3. Sapagkat, ito na ang dahilan, ang Panginoon ay dakilang Diyos. Yan ang reason kung bakit tayo dapat joyfully nagwo-worship sa Panginoon. He is a great God. Yan ang sabi po dyan, di ba? Malinaw yan. Ito po ang main reason why the psalmist is constantly inviting God's people to worship Him. It is because He is a great God. Isang dakila na Diyos. He wants to be worshipped for who He is. And the same way God is calling us to worship Him kung sino siya ayon sa kanyang salita. True Christian worship is not based on our imaginations. Hindi nakabase sa ating pag-iisip. Hindi nakabase sa ating mga karanasan o nararamdaman patungkol kung sino ang Diyos. Hindi puro nakabase ang ating worship o pananambahan. O pakiramdam ko, ito ang Diyos, kaya sasamahin siya. Nasa mood ako ngayon, kaya sasamahin. Hindi po yun ang basehan. Sa tingin ko, siya ay Diyos na mapagmahal. Kaya lahat mga ginagawa kong mali, okay lang. Hindi ho yun ang basehan ng worship. Worship finds its grounds, its purpose, its motivation in the character of God Himself revealed in Scripture. You want to worship God, you should worship God ayon sa salita ng Diyos. Ito magbibigay sa atin ng impormasyon. Ito magbibigay sa atin ng layunin at paraan kung paano natin siya sasambay. Hindi tayo pwedeng mag-imbento. Hindi dahil sa feel ko. Hindi dahil sa iniisip ko, ganito siya. Hindi. It matters to God how we should worship Him. Naalala ko nung bata po ako, meron akong cross, no? Yung neon green. Nabebenta yun sa mga palengke eh. So sobrang mahal ko yung cross na yun, na nagtututong na nga yung necklace kasi parang yarn lang eh. Pag nagsiswimming. So yung cross po na yon, I felt na kapag suot ko yon, napakalapit ko kay Lord. No? Lagi ako nananalangin sa cross na yon. Minsan kinakausap ko yung cross. Pag naiiyak ako, talagang hinahalikan ko pa yon. Basically, I was worshiping that necklace. Yung plastic neon cross na yon. Pero every time ay nagkakasala ako o naiisip kong magkasala, tinatanggal ko na po yun. Baka kasi makita ni Lord. At binubulsa ko na lang. I only wear the cross when I desperately need comfort, courage, and security. Now, marami pong bagay na mali po dito, obviously. Unang-una, lumikha ako ng isang Diyos na kaya kong manipulahin o ikontrol. Pangalawa, sinasamba ko itong Diyos na ito in a way ayon sa kagustuhan ko. Alam niyo po, karamihan po sa atin think this way about God and how we are to worship Him. Maaring ang iba sa atin ay sinasabi, it doesn't matter how I worship God. Sasambahin ko ang Diyos anytime na gusto ko, sa paraan na gusto ko, as long as sincere ako. Yun naman na, diba? Nakikita ni Lord yung nasa loob ng puso ko. Well, it does matter to God how we are to worship Him. Maaring sincere ka, maaring tama yon. But pwede ka rin maging sincerely wrong. Because God has prescribed through His Word kung paano siya sambahin.
At hindi lang ito basta-basta. Ang tunay na Christian worship finds its ground, its purpose, and its motivation in the character of God on the basis of His Word. We worship God for who He is, not for who we want Him to be. Sasambahin ko ang Diyos ayon sa kagustuhan. Hindi po ganun. Worship is centered on God, hindi sa ating mga sarili. Sa verses 3 hanggang 7, nagbigay, para makatulong tayo kung paano siya i-approach, kasi tutulungan tayo ng salmo na ito. Sa verses 3 hanggang 7, nagbigay siya ng description o larawan kung gaano kadakila ang Diyos na ito. So may 4. So meron ako mga subpoints at sabi ni Pastor Peter, hanggang 5 daw po tayo rito. Ayan ang gusto ko. Excited ba? Nakasimangot na. Sorry naman. Una, siya, tingnan niyo yung verse 3, ay isang dakilang hari. Siya ay isang dakilang hari. Sa verse 3, hindi sinabi ng psalmist dito na may mga iba't ibang klaseng Diyos bukod kay Yahweh. Ito ay isang paraan ng manunulat para kutsain ang mga lokal na Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga iba-ibang lahi sa kanyang paligid. Ito man ay Diyos-Diyosa na inukit sa kahoy, Diyos-Diyosa na inukit sa bato, o kaya naman mga hari na nagkukunwaring siya'y Diyos. Lahat ng mga nagkiklaim na mga Diyos-Diyosa na yan ay walang kwenta sa harapan ng Diyos. Mas dakila ang Diyos sa kanila. His kingship and majesty are far greater above all other gods, which are really no gods at all. Pag itatabi natin sa kay Yahweh, ay hindi talaga mga Diyos-Diyosan yan. May kaibigan po akong pastor sa UAE at nagkaroon siya ng napakagandang imbitasyon. Isang imbitasyon na inaantay ko sana mangyari sa akin, pero hindi niloob. So nagkaroon siya ng pagkakataon na maimbitahan sa palasyo ng isa sa mga hari ng UAE. Ang tawag namin doon ay emir, isa sa mga emir. Ang kwento niya, pagpasok daw niya sa loob ng palasyo, napaka-elegante daw. Ibang-iba, may peacock pa na iba-iba raw yung kulay, yung mga feathers. At bago daw sila pinakilala sa haring ito, they were given strict instructions kung ano lang ang dapat nilang sabihin, kung ano mga hindi dapat sabihin, kung ano lang ang dapat itanong, when to speak and when to be silent. So may mga appropriate ways kapag ikaw ay haharap sa hari, hindi lang parang, oy pare, kamusta? Hindi ho ganon kapag hari. Hindi natin alam yung experience nito sa Pilipinas. Wala naman tayong ganon. Yun nga lang, alam natin yung mas starstruck pag nakita natin yung ating favorite na coach or basketball player, di ba? Nasa starstruck tayo, o kaya mga artista. Pero iba po, pag hari ang kaharapan mo, there's the proper way para humarap sa isang hari. There were certain ways in which they should reverently respond to the ruler. At nung lumabas na yung hari, ayon sa aking kaibigan, medyo kinakabahan daw siya. At the same time, na-excite dahil ayaw niya magkamali. First time niya mag-address ng isang tao ng kamahalan na hindi nagbibiro. Talagang yun ang tamang address. Kamahalan. Marahil yun ang tawag sa'yo, kamahalan, kamusta ka? Yun hindi. Totoo yun ang dapat na address mo sa kanila. Friends, this is just an earthly king. When we come into the Lord's presence to worship Him, we must remember that He is no ordinary human king. He is the King of kings, and He is the Lord of lords. He is worthy of our fear, reverence, and awe. Sa tao na may otoridad, takot tayo, pero pagkaharap natin ng Diyos, ibang level po ito. And we should be humbled that itong great King na ito is inviting you to worship Him. Inviting you to come close to Him. Nangyayari po yan, posible yan, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Sino man ang sumampalataya kay Kristo at ang ginawa niya sa krus para sa kaligtasan ay may access sa Diyos Ama. So siya'y isang So tandaan po natin yan, every time na nag-aawitan po tayo, siya'y hari.
Hindi ordinaryong hari. Hari ng mga hari. Second, siya ay isang dakilang manlilikha. Hindi lamang siya hari, kundi siya rin dakilang manlilikha. Makikita niya sa verses 4 at saka 5. He is the great creator God. The psalmist further expounds on how far greater Yahweh is compared sa mga man-made gods. Ang mga iba't ibang lahi po ay, ang mga iba't ibang lahi po ay nakapaglibot po ng mga iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan, yung tinatawag na mga local gods. Ano? May mga Diyos-Diyosan sila ng bundok, may mga Diyos-Diyosan sila ng karagatan, may mga Diyos-Diyosan po sila ng dagat, may Diyos-Diyosan po sila ng langit, ng apoy. Marami po silang mga local na gods na tinatawag. Ang sinasabi ng psalmist, si Yahweh is a greater God kesa sa mga yon. He is no ordinary local God because He is the creator God. He created the mountains. He created the seas. He created the valleys. The depth of the earth is in His hands. He created the lesser lights and the greater lights. He stretched out the heavens. When He spoke, galaxies of stars were born. He created all things, langit, lupa, nakikita, hindi nakikita. Lahat ng mga namumuno siya nagligay. He created all things. Everything was created by Him, were created by Him and for His glory. Yan po ang Diyos na manlilikha. Hindi po ito small-time na Diyos na kaya nating kontrolin o imanipula. Na magtatampu-tampuhan tayo sa Diyos. Hindi ito yung Diyos na yon. Na magtatampu-tampuhan tayo hanggat ibigay ng Diyos. Minsan nagpapabiktim pa tayo sa Diyos eh. Lord, sabi mo. Lord, sabi mo. Hindi ito yung Diyos na kaya mong kontrolin. Friends, this is remarkably amazing. Sa sobrang pagiging mangha, na mangha mismo yung manunulat, sabi nila sa verse 6, O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod, tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon ng ating manlilikha. Friends, this is remarkably humbling, because the majestic King, the creator of the world, whose hands the depths of the earth, the mountains and the seas were created, are the very same hands who gently, carefully, fearfully formed your inward parts and knitted you together in your mother's womb. He created you. And isa pang tunay na nakakamangha is that the hands that formed the dry land became human hands. And those hands were nailed on the cross for our sins. Friends, this is what we need to remind ourselves when we come to Him in worship. He is not only our Creator, but also our Deliverer. Tama lang na mamangha tayo sa Diyos na ito. Hindi lamang siya isang dakilang hari, dakilang manlilikha, siya din ay isang mapagmahal at mapag-aruga na pastol. Yun yung pangatlo. Makikita niyo pa yan sa verse 7. The psalmist used a shepherding metaphor dito upang ilarawan kung paano inalagaan, tinustusan at pinrotektahan ng Diyos ang kanyang mga tupa. Specifically po ang Israel. Napansin niyo ba ang paggamit ng mga personal pronouns ng Panginoon dito? God is not a cold, distant, passive God na after niya tayo likhain, ay pinabayaan na lang niya tayo. Naalala ko po noong 1985. Maring iba sa inyo sinasabi, napakatagal na nun, Pastor. Aba, nakaka-offend yun. Parang kamakailan lang sa akin yun. Noong 1985, there was a song na patungkol sa Diyos. It's a song about God. At sumikat po ito almost every part of the world. Babasahin ko po yung lyrics ng kanta na ito at para hindi ko kayo matisod, hindi ko aawitin.
So babasahin ko na lang po sa inyo. Ito po ang sabi ng kanta. Baka alam niyo yung kanta na to. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Malamang nasa mga videoke niya yun. Pero alam natin, di ba, gustong-gusto natin yung kanta na to? I love the melody of that song and the memories that come along with it. Kasi naalala ko yung pagkabata ko po rito eh. But alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, this song is so wrong. Maling-mali. God did not distance Himself from us after creation. He is not watching us from a distance. In fact, the message of the gospel is God with us. In the fullness of time, God the Son took on human flesh, was born of a virgin, lived a life of perfect obedience, died on the cross to redeem sinners, and on the third day rose from the grave in victory. God did not keep distant from us. He came near to reconcile us to Himself. He lived the life na hindi natin kaya, and He died the death that we deserve. Friends, He is a personal God who cares for you and me. If first time mo narinig yan, or hindi mo maintindihan yan dahil sa kalagayan mo, gusto ko lang sabihin sa inyo, God cares for you. If He knows the number of galaxies of stars in the cosmos and call each by name, and knows how many numbers of hair strands sa ulo mo, don't you think He would know your name? He knows your name. He knows your past. He knows kung ano yung pinagdadaanan mo. Wouldn't you think He knows your cares and concerns? Wouldn't He know your fears and tears? Wouldn't He know your frustrations and anxieties? Wouldn't He know that what you need, when you need it, how you need it? Alam ng Diyos yan. Maaaring nandito ka ngayong hapon na ito at mabigat yung dinadala mo. Bigat. Walang nakakaalam. And perhaps you are led to believe that God doesn't care about your situation at maaaring iniisip mo, kinalimutan na ako ng Diyos. Kaibigan, even when God seems silent, He's never absent. He is the great shepherd, and in Him we shall not be in want. He knows how to care for His sheep and provide for their needs. But please, mapaalalahanan ko lang po tayo ngayong hapon na He does provide for our needs. He does answer our questions in His own time, in His own way, according sa Kanyang perfect will. And even when He does not answer yung mga prayers natin ayon sa kagustuhan natin, He will provide us sufficient grace in times of suffering. He will provide us sustaining grace in times of weakness. At bakit niya ginagawa ito, Pastor? Kung ikaw ito na Kristiyano, ang term dyan is for your sanctification. This is for your good. Kasi kabubuti mo ito. And ultimately, sa ikaluluwalhati niya ito. Maaaring hindi mabigat marinig sa atin ito ngayong oras na ito. Ano? Pero let me encourage you. Are you willing to trust this good, great God sa sitwasyon mo ngayon, even though you do not understand? Alam ko nakakaiyak yun. Alam ko maiiyak ka na siguro ngayon because ang bigat. But are you willing to trust this good God? Kasi hindi aksidente na ito ang preacher niyo. Hindi aksidente na nandiyan kayo. Hindi aksidente na ito yung eksaktong narinig ninyo. Every Sunday you hear good gospel preaching but nataon na ito yung narinig niyo. Well, kasi God cares for you. He knows ang kinalalagyan mo ngayon.
you have to trust itong soberano na Diyos na ito. Siya ay isang dakilang Diyos, dakilang hari, dakilang pastol, dakilang manlilikha. Fourth, siya rin po ang rock of our salvation, bato ng ating kaligtasan. Saan naman nakalagay yan? Verse 1. Balik tayo sa verse 1. Tingnan niyo yung verse 1. Nakalagay po yan, the rock of our salvation. Itong verse na ito is a reference to what God did sa first generation Israel sa wilderness. Kung pwede ho nyo na ilagay nyo po yung daliri nyo sa Psalm 95, tas atras tayo ng konti, punta tayo ng Exodus 17. Exodus 17 verses 1 hanggang 6. Habang papunta po kayo, bigyan ko kayo ng background. The Israelites had been delivered from Egypt. Nalala niyo? Okay, Pharaoh, they've been slaves for so long. And they were on their way papunta po sa Mount Sinai para makuha po yung Ten Commandments or yung God's law. As they were waiting sa wilderness, nauhaw po sila kasi nasa ilang sila na lugar eh. They were thirsty at wala po silang makitang balon para kumuha ng tubig para maiinom. So, ginawa nila yung madalas silang gawin. Inaway nila si Moses. Bakit mo kami dinala rito? Sinama sa masaya na kami sa Egypt. At hindi lang po yun, sila po ay nag-grumble against God. And pinagbantaan na papatayin si Moses by stoning him to death. Moses cried out to the Lord, and this is how God responded. Babasahin ko po ito sa English version. Exodus 17, 5-6. Then the Lord said to Moses, pass before the people and take with you some of the elders of Israel and take in your hand your staff with which you struck the Nile and go. Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So God instructed Moses three important things. Unang-una, dalhin mo yung mga elders ng Israel. According sa mga scholars, kailangan daw dalhin yun to serve as witnesses sa harapan ng people of Israel. Pangalawa, take the very staff of God, staff that God used para i-judge yung Nile. Ba, naging dugo yung River Nile? That's the judgment staff kung tawagin. So, dala yung staff na yon, kasama mismo yung elders ng Israel. This is now a judgment council. Because they're out to judge itong mga rebelde na ito. Yun ang itsura po ang dating. You could have imagined ko, yung Israel, takot ka na siguro, nakita mo yung staff na ginamit ni Moses, nakita mo yung buong council nandyan, siguro ang kamatayan, patay tayo. Pero may pangatlong bagay na pinagawa. Instead of striking them, the judgment staff, ang gawin ng Panginoon, strike the rock na kung saan nakatayo ang Diyos. Of course, hindi na nakikita ang Diyos na nakatayo ron, pero God says, I am standing on that rock. So when Moses and the elders stood before the people, it was what seemed like a judicial council. It appeared that they were out to judge the people because of their rebellion. But instead of striking the people dead with the judgment staff because of the rebellion, Moses struck the rock where God was standing. Instead of giving them what they deserve, which is death, they were graciously given life. Why? May tubig na lumabas at lahat sila nabuhay dahil lahat sila nakainom. God did not treat them as their sins deserved. Friends, we are no different from Israel. Like them, we had hardened yung hearts natin. Refused to trust God's word. And because of that rebelliousness, kailangan tayong parusahan ng Diyos. Kasi siya'y banal. But God in His mercy, instead of bringing judgment upon us, He sent His Son, Jesus Christ, who lived the perfect life that none of us could, and He died the death that we deserve. As if God had struck Christ, so to speak.
Christ bore the judgment we deserve as God's wrath was poured upon Him nung siya'y napako sa krus. Instead of giving us what we deserve, which is death, God gives us life through the Son to those who will believe in Him. Alala niyo yung part na Moses struck the rock because God was standing on that rock? Actually, that rock is Jesus. Jesus is the rock of our salvation. Saan mo naman napulot yan, Pastor? Hindi galing sa akin, galing kay Paul. 1 Corinthians 10, 2-4. 1 Corinthians 10, 2-4. Babasahin ko lang po sa inyo sa wikang Ingles, no? Sabi dyan, kinikwento ni Paul, yung mismong account na ito, yung nangyari, all were baptized into Moses, into the cloud and into the sea. Verse 3, all ate the spiritual food, which is yung manna. And all drank the spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock, which followed them, and the rock was Christ. 1 Corinthians 10 po yun. That rock is Christ Himself. Jesus Christ is the rock of our salvation. He is the majestic sovereign King who left His kingdom to die for His people. He is the great creator God who was crucified by the very ones He created in His image. He is the good shepherd who laid down His life for this sheep. Friends, itong glorious, majestic Creator God na to is the only way para maayos ang relasyon natin sa Diyos Ama. I urge you, pagsisihan na natin ang ating kasalanan, talikuran na po natin ang ating mga Diyos-Diyosan, mga bagay na akala natin makakapagligtas sa atin, at ilagay ang ating pananampalataya kay Kristo at ang ginawa niya sa krus para sa kaligtasan. Repent from your sins and place your faith in Christ's finished work on the cross for salvation, for forgiveness of sins, for cleansing us for our sins, for reconciliation to God the Father. Si Kristo lamang. Because of Christ's redeeming work, dahil dyan sa mga nakakilala kay Kristo, sila ngayon ay iniimbitahan to worship Him. Only true worshipers will and can worship God. If wala po kayong relasyon sa Panginoong Heso Kristo, lahat ng mga pagpupuri, pag-aawit, pagsasamba natin ay maruming trapo sa harapan ng Diyos. Isaiah 64:6, all our righteous deeds are filthy rags. Maluming trapo sa harapan ng Diyos. Kung wala kang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. And for those na mananampalataya, na sumasamba sa Panginoong Heso Kristo, all the more we should joyfully shout, thankful hearts, songs of praise. Diba yun yung commands sa verse 1 and 2? Dahil sa ikaw ay mananampalataya, dapat malakas ang boses mo pag umaawit ka. Hindi parang mumulong tayo na medyo shy pa. Hindi ho ganon. You should sing loudly because you're singing as if you are singing the very songs na pinaniniwalaan mo. Because you do. Kung naniniwala ka sa doktrina ng kinakanta mo, which is alam ko, biblically saturated yung mga kanta natin, bakit hindi ka umaawit? Bakit hindi dapat masaya ang ating awitin? We are the only religion who sings about the death of our Savior. We are the only religion that praises God because on the third day, rose from the... Tayo lang may mga ganong klaseng kanta. Because through the cross, dun tayo nagkaroon ng kaligtasan. So friends, every time you sing, you worship, dapat may joy. To the point na naririnig kayo ng katabi niyo, huwag na kayo mahiya. Kasi it's a command. Sing to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. That's one way to encourage a brother and sisters. As you sing loudly, you sing to one another the truths of Scripture.
Now, kung yung mga kinakanta natin ay hindi saturated ng salita ng Diyos, huwag natin kantahin. Pero hindi ako naniniwala ron dahil nakita ko yung mga nakalagay sa kinakanta natin. Oh, I wish na dito na lang natapos yung psalm. Napaka-powerful, pero may kasunod eh. Medyo ang hirap na ito. Kasi hindi pa tapos yung psalmist. In the following verses, nagpalit siya ng tono. From an invitation to worship, high-power invitation, to a warning. Yun yung mga last verses, warning. From call to worshipers to a caution to worshipers, which is yung number 2. Ang babala sa mga sumasamba. The psalmist wants us to understand that worship is more than singing gamit ang ating lalabi. Ito po ay pag-respond natin sa Panginoon by believing His Word. Mga kapatid sa Panginoon, pwede tayong manalangin ng mataimtim, umawit ng malakas at maglingkod ng tapat kada linggo. Pwede natin gawin yan. Even serve faithfully. Ngunit mananatili pa rin may pusong lumalaban sa ating Diyos kung hindi ho tayo magiging maingat. The greatest danger to worship is not poor musicians. It's not bad singers. It's not weak liturgy o mga distractions sa paligid natin. Hindi po. The greatest danger to worship is an unbelieving heart that refuses to trust and obey the living God. Pwede ikaw ang pinakamagaling na umaawit dito. Pero kung hindi mo pinaniniwalaan ang inaawit mo, na may pagdududa sa iyong puso sa iyong Diyos, baliwala po ito. The second part ng Psalm 95 alludes to Exodus chapter 17, where the psalmist reminds Israel ng dalawang hindi makakalimutan na lugar. Unang-una yung Meriba and Masa. Ang Meriba po, ang ibig sabihin niyan ay away. Kasi this is where they quarreled with God, yung lugar na yon. And Masa means testing o pagsubok kasi dito yung lugar na kung silang sinubok nila ang Panginoon. This became a geographic reminders of Israel's rebellion against God. Although they had witnessed ang mighty acts ng Panginoon, nakita nila yung plague sa Egypt, nakita nila hinati ang Red Sea, nakita nila yung pillar of cloud at saka fire sa kalangitan, God's daily provision sa pagpapakain sa kanila ng mana, pero kinwestiyon pa rin nila ang Diyos. Pinagdudahan pa rin nila ang Diyos. Tinanong pa rin nila, nandito ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? So may pagdududa. God tested their faith, but instead, Israel tested God through their unbelief. Despite witnessing God's mighty works, they responded with grumbling and unbelief. Hindi nila pinagkatiwalaan ng Panginoon. They didn't merely have a complaining problem. Pastor, baka marekla. Hindi complaining yung problema nila eh. Ang problema nila, worship. They have a worship problem. Excuse me. The psalmist exposed yung problema nila sa puso sa verse 10. Tingnan nyo ang verse 10. Mabasahin ko sa wikang English. Sabi ko dyan, people who go astray in their heart. So ang issue nila ay nasa puso nila. Before their rebellion appeared sa kanilang words at sa kanilang actions, nagsisimula na, nag-uugat na ito sa puso niya. Ang rebelyon na nagsisimula po sa puso. Ang kasalanan nagsisimula po sa puso. Bago ito'y mamutawi sa ating labi. Bago po ito makita sa ating mga desisyon. Nagmumula ho yan. Nag-uugat sa puso. Their unbelief exposed that their hearts still long for Egypt. Dahil sa problema, dahil sa pressure na kanilang na-experience, nakita sa puso nila na yung gusto pa rin nila Egypt, hindi ang Panginoon. Hindi yung kanyang pangako. Pastor, sa Bible ba yun? Acts chapter 7, yun ang sinabi ni Stephen bago ho siya stoned to death. Sabi ni Stephen, sinamarize niya yung condition ng Israel noong time niya. And I quote, sabi ni Stephen sa Acts 7,
In their hearts, they turned to Egypt. They physically left Egypt. Tama po yun. But Egypt never left their heart. Friends, I don't know kung anong klaseng pagsubok o testing ang hinaharap mo ngayon sa buhay mo. But listen, how you respond to the trials that the sovereign Lord ordained sa buhay mo will expose what you truly value, will expose what you truly trust, will expose ultimately what you worship. Friends, what have you lost recently? Did you lose a job? Your health? A loved one? Did you lose your employer's favor? Did you lose a business? Relationships? Material possessions? Financial security? Did you lose someone's trust? Our response sa suffering often exposes whether our hearts are truly trusting God or trusting something else. Sa problemang hinaharap mo ngayon, makikita kung anong laman ng puso mo. Pagdating ng problema na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, remember, wala nangyayari sa mundo natin na hindi kinaloob ng Panginoon. So kasama itong problema. Kaya kung may problema ka sa problema mo, kasi ang Diyos mismo ang kalaban mo dyan. Kasi siya ang nagtiwala sa atin sa pinagdadaanan natin. Why? Kasi through these problems, again, we are sanctified. Through these problems also, makikita mo, may expose yung tunay na sinasamba mo. Ari-arian ba ito? Nawala, nanakawan, na-scam? Of course, I'm sorry kung yun po nangyari. Pero kung ang puso po natin ay lumalabas po, na doon nakaangkla ang ating pag-asa, doon nakaangkla ang ating kasiyahan, doon nakaangkla, then madali po ito mawawala kasama ang iyong pag-asa at kasiyahan kung hindi ito nakaangkla kay Kristo. God was angry with the wilderness generation at ginamit silang warning o example sa lahat ng mga anak niya. They experienced God's covenant blessings, witnessed His mighty works, narinig ang kanyang word, yet they failed to enter His rest because their hearts remain hardened by unbelief. Ang author po ng Hebrews, which is yung binasa natin kanina, yung author po ng Hebrews, gumawa po ng expositional sermon sa Psalm 95. At makikita po yan sa Hebrews chapter 3 at saka chapter 4. In-apply niya directly ang Psalm 95 sa local church. You should read that sometime in Hebrews 3 and 4. It's a direct reference. Kinuha niya yung Psalm 95 at pinreach niya sa church. Yun ang ginawa ng author ng Hebrews dito. Christians were being tempted during that time na iwanan na si Kristo at bumalik sa Judaism dahil sa pressure na nararamdaman nila. Kung mapapansin po ninyo, kung babasahin niyo yung Hebrews chapter 3, may isang salita po ron na paulit-ulit na sinasabi. At yung salita na yon ay today. Pupunta tayo sa Hebrews 3. Today, the warning of Psalm 95 was not confined to Israel's wilderness generation. God's voice, excuse me, is still speaking today. Basahin ko po yung Hebrews 3:12. Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Kapag may unbelieving heart ka raw, that's evil. Friends, listen. Kung tayo po ay magpapatuloy sa hindi pagtiwala sa Diyos, kung tayo po ay magpapatuloy sa rebelde natin laban sa Kanyang salita, against God, maaari, just maaari, na yung pananampalataya mo, yung pagiging Kristiyano mo ay marahil hindi totoo.
Sinabi yan ni John sa atin, ni Juan sa 1 John 3. No one who keeps on sinning has either seen God or know God. The issue is not merely not missing the earthly promised land, kasi yung sinabi hindi sila nakarating sa promised land, but failing to enter God's eternal rest. Excuse me. To persevering faith in Christ. Sabi sa Hebrews 3:13, be encouraged one another. Encourage one. Excuse me. Do you mind if ako ng tubig? Sorry. Hindi tayo iniwan ng Hebrews ng warning. Kasi yun yung warning kung magpapatuloy tayo na may pusong matigas. Binigyan niya rin tayo ng solusyon at makikita yun sa Hebrews 3:13. Encourage one another day after day as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Ang solusyon po para ang isang Kristiyano ay magpatuloy sa pananampalataya at hindi tumigas ang puso, alam niyo po, hindi ho isolation. Ang solusyon ay local church. Yan ang solusyon para tayong magpatuloy. If you profess to be a Christian but have chosen to remain detached from a faithful local church, you are neglecting one of God's primary means of keeping you spiritually healthy and alive. If nandito ka ngayon at patalon-talon ka sa iba't ibang church, hinahanap mo kung ano yung gusto mong hanapin, kung ano yung matataypan mo, then nanganganib po ang inyong kaluluwa. Hindi po kayo lalago. You have to be committed to a healthy church. And they should be committed to you. Kailangan maging bahagi tayo ng isang iglesia na magiging faithful sa atin. Ang isang iglesia na mamahalin tayo. Isang iglesia who will be committed sa iyong spiritual welfare. At yung iglesia na yan, magiging committed ka rin sa kanila. At yan po ang beauty ng meaningful membership sa isang local church. If you are here today and you've been attending GFC, praise God. Pero hindi ka pa member, I encourage you, pursue membership sa church. Because God has saved you individually, but God also saved us into a family. There's no such thing as a Lone Ranger Christian. Hindi tayo makakasurvive pag tayo lang mag-isa. You need a family for you to grow. You need a group of people who will be committed to you. God has not designed Christians to persevere alone. We need one another to faithfully live out the one another commands of Scripture. Ang author ng Hebrew, just a few chapters, in chapter 10, nagbigay po siya ng command na wag daw i-neglect ang pag-gather together every week, regularly, and to stir up one another to love and good works, and all the more as we see the day drawing near. Every Lord's Day, as GFC gathers, you gather to hear God's word. You gather to sing God's word. You gather to encourage one another with the word. God is using itong mga ordinary means of grace to keep you, His people, believing, worshiping, and persevering. At kailangan nandito ho tayo every Sunday to be fed. Kailangan po every Sunday we should sing the gospel, pray the gospel, listen to gospel preaching, and see the gospel. Teka, what do you mean see the gospel? Through the ordinances of baptism and the Lord's Supper, of which mamaya makikita po natin. You will see gospel displayed when the bread is broken and the juice or the wine has been drunk, which represents Jesus' broken body and blood. Kaya sabi sa verse 11, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. As we conclude,
Grace Fellowship Church, Psalm 95 confronts every one of us with a choice. Will we joyfully worship the Lord for who He is and what He has done? Or will we harden our hearts when we hear His voice and His commands? Today, the great King, Creator, Shepherd, Rock of our salvation, still calls sinners to Himself in a saving way. Therefore, let us worship Him with believing hearts, encourage one another to persevere in the faith, and hold fast to Christ until He brings us into eternal rest by His grace. Tayo po manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. You have revealed yourself sa Psalm 95 na ikaw ay isang dakilang hari, isang dakilang manlilikha, isang dakilang pastol. Ikaw po ang bato ng aming kaligtasan. Patawarin niyo ko kami, Panginoon, sa mga maraming beses na pinatigas namin ang aming mga puso laban sa inyong salita. Biyayain niyo nawa kami, Panginoon, na masundan namin ang mga utos ninyo. Help us to encourage one another, especially mga members ng church ng GFC. Help us to encourage one another in the Word as we faithfully gather every Sunday. Dalayan ko, Panginoon, na gamitin niyo ang bawat isa to encourage one another as they face challenges, as they persevere in the faith. I pray that you would help them to grow in Christ and help each other to heaven until you return. In Christ's name, amen. Tayo po ay mayroong dalawang pangunahing dahilan upang sumamba sa Panginoon. Siya ang ating lumikha at ang ating manunubos. At sa ating paglisan patungo pagbalik sa mundo, naway hangarin po natin ang kanyang kaharian, kanyang kalooban, una sa lahat, at magpasakop sa kanyang kalooban upang makita ng iba sa atin ang kanyang kalwalhatian. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so shall I walk, held by your same unchanging love. Be still my soul, oh lift your voice and pray. Father, not my will but yours be done. How in that garden he persisted, I may never fully
us daily in the fight, that all the world might see your glory and your name be lifted high. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church we lift our voice and pray, Father, not my will but yours be done. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church we lift our voice and pray, Father, not my will but yours be done. Father, not my will but yours be done. Father, not my will but yours be done. Amen. Konting mga paalala lang po para sa ating church life. Number 1 is Tagalog Online Bible Study ngayon Huwebes, July 9, ika-8, 8 p.m. ng gabi. Samahan niyo po kami sa GFC Facebook Live para sa Session 10 ng pag-aaral sa Aklat ng Santiago or para sa mga hindi marunong sa James. Bro, ano nga yun? Ano yung kumbabaan, siraan, at kahatulan. Ang galing talaga ng Tagalog Church natin. Women of Grace, samahan nyo kami sa pagpapatuloy at pagtatapos ng ating seryeng, Crossroads with Christ. Yan po ang pangalan, Crossroads Church Dubai ni Pastor Alvin. Ngayong Sabado, Hulyo 11, 9 a.m. ng umaga, dito sa GFC Center, bukas ang Bible study na ito sa lahat ng kababaihan. Kaya inaanyayahan na ang inyong pamilya at ang mga kaibigan, mga ladies po ito. This coming Saturday, may youth din tayo, July 11, 3 p.m. naman po ito. At samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Psalms, the soundtrack of the soul. Yung mga kabataan, paalala lang po sa lahat. And of course, we invite you guys to Men of the Word, ang lahat ng kalalakihan na makiisa sa pagpapatuloy ng ating mini-conference series, Like Jesus. Ito ay July 18, 8 a.m. to 12 noon dito sa GFC Center. Okay. Pag-pray po natin si Pastor Alvin. Tawagin ko po yung kanyang better partner, si Dayan. At saka si P. Halika kayo dito sa harap. At saka si Mommy Mercy. Ito po ang mga taga-Crossroads Church Dubai, Pastor Alvin and his immediate family. We just want to send them off. We want to thank them also as well. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na na-bless po kami sa preaching of the Word and of course even the singing as we sang psalms and hymns and spiritual songs to one another. We just also continue to pray, Panginoon Diyos, para sa pamilya ni Pastor Alvin, para kay Dayan, para kay P, at kay Mommy Mercy, Lord God. Would you just continue to use them dun sa Dubai, Panginoon. Alam po namin na napakadaming mga hurdles, mga hindrances, maliban, even the pinaka-license to operate po nila, every quarter lang po nila kailangan makuha yun. We continue to pray, Lord God, na you protect them, sustain them, allow them, Lord God, to be the salt and light in the desert. And like we just be able to, like Psalm 95, worship and sing to the Lord. We pray, Father God, for their protection at all times. Na sana lahat po ng pasukan ni Pastor Alvin na ministeryo sa kanyang mga pinaplanong ipinapakita po, would you be with him and grant and guide him, give him wisdom, allow all the ministries to grow, and allow even the Muslim world, Lord God, to see Jesus. Salamat po na kami pong GFC ay naglilingkod po kay Pastor Alvin at hindi po siya ang naglilingkod sa amin. Salamat po na siya ang katulong po namin sa pagpapatupad ng Mateo chapter 28 verses 18 to 20 that we
reach everyone, all nations, ika nga sa verse 20, 19 and 20. And so we thank you. Pag-ingatan niyo nga po sila kahit sa kanilang trip on Tuesday, Father God, would you bless them as well. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face shine upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Have a blessed Sunday, everybody.